Time check po natin mga kagandang buhay is 3:57 in the morning. Araw ng linggo, dito po tayo ngayon sa Canlaon Livestock Auction. Makikita natin, kunti pa lang sasakyan na dumating oh. Wala ring hayop na marami pa. Mag-aalas 4 ng umaga. At dito na kami ni Kabeng Roger oh. Nag-umaga po kami ngayon, mga kagandang buhay, para makapuno sa truck natin. Nasa 13 ang kulang, pero kung nakabili kahapon si Kabeng Winnie sa bundok, mga 7 na lang. So hopefully, makabili tayo kahit 7. Ngayon kasi puro baka. Wala munang kalabaw na bibilhin po. Kasi mahirap daw ang kalabaw ngayon. Mukhang naubos ang kalabaw, kaya medyo malaki ang presyo. Good morning, good morning, good morning. Yes, welcome mga kagandang buhay sa isa na naman pong bakbakan ng sipatan. Dito lamang sa Canlaon Livestock Auction. Ang ganda ng boses natin ngayon Hindi tayo paos Kapag ganito po kasing maaga ka pa, nababantayan mo yung mga baka na malalaki. Minsan, yung mga nauna dito, nakakabili na ng mga 3. Yung mga galing bundok talaga, may spot mo kaagad. Yung hindi pa ba nahawakan ng mananap, hindi pa nahawakan ng mga ahinte. Yun, nakakadirect ka. Yun, may nakita na tayong isang malaking baka So, spot. May mga kalabaw na rin. Kasi, sa lahat po ng mga auction market dito sa Negros, ito pong Canlaon ang dinadayo ng ating mga farmer, ng ating mga ahente sa iba't ibang lugar po ng Negros para po sa kalabaw. So, ito yung medyo maganda pong pamilahan o bibilhan ng kalabaw. Good morning! Nandito po si Nalon ngayon. Kasama natin si Buni. Tayo lang, no? Si Lilan. Nandito pa pala si Lilan. So, early bird po talaga. As always, si paring Jo dito na, Yun. Siya talaga ang tumitira sa sipatan ng mga malalaki. So, ito po ang nakita nating malaki ngayon. Yung nabili ni Kabeng Roger kahapon na baka po na pinadaan natin sa kilo sa La Libertad. Ang laki ng tiyan nun. Pero kanina, pagising ko, tiningnan ko, yun, nakita ko na yung tamang katawan ng baka. Naku, lumiit, mga kagandang buhay. Para siyang jelly na nung nawala ang tubig, lumiit. Lumiit talaga. So per kilo pa yon, naku, ang laki. Ang laki ng loose weight kaagad. So itong baka, siguro ang edad ng baka na to, nasa mga 5-year-old na ito. Ganador siguro ito. Ayun. Ano kaya ang presyo nito? Oo. Magkano ba yung malaki mong baka na to? Sus, ang ahinte natin kapugi, Pilang na ko, no? 125. 125? Hindi na imuha? May makuno-kuno ka pa. Sa'yo naman pala. Ayoon mo man. So, pila ng ayo sa iban? Sus, grabe ito. 16 gamay na kayo ang bawas. Ano na, per kilo na naton? Ano man?
May kinaon? Pila gitapado nimo? 122. Karang mga 100 agway? 116 kita niyo dito. Ah, 116 na. Sabi kusgan gid guys, Jo, no? Jo! Good morning, mayong aga, kusgan gid ka kayo, Jo. Sumuhangyo, may palit-palit, madam. Oo. Kusog daw, malakas daw siya tumawad pero walang nabili. Ikaw pa? Oo. Spotted natin for 125,000. 116 na daw ang tawad ni Jojo dito. Ito, walang inom ito. Kahapon yung nabili namin. Nako. Ayaw kita tinawag ka na anak mo. Ito, dapat walang 100 siguro ito. Na natin ang pagtingin ni Kabiang Roger dito. Hindi pa nasipat to ni Kabiyahe? Bakit pa nga si Busing kita ko dito? Nagkape pa siguro si Busing. Ayan. Siguro na kilo nyo na to live weight, hindi pa? Wala pa. Saan galing to? Dito lang ako sa Quezon, Sakop, San Carlos. Babaw. San Carlos. O, imo pa tong isang medium. Pila man to? 5 bang kuno na? 5 lang 8.5? gamay-gamay. Ano? 5, 5? 7.5. 5. 7.5. Oo. Si pari po na to, ahinte. Hinawakan na niya, hinawakan na niya kaagad yung malaking baka. Pero yun ang tunay siguro may-ari. Oo. So mag-spot pa tayo, baka dito sa kabila si Kabiang Roger. Oo. Basta may daw. May na-spot ka na. Yun. Napagtanungan natin ay hindi yun. Pag nahawakan na ng ahinte, patong na yan. Mukhang maambun-ambun na po. Hello, good morning. Ito mga kabiyahe. Anon. Ikot-ikot, ikot-ikot. Maganda rin yung baka na yun, mga kaganaboy. Wala talagang inom. Yung malaki na yun. Pero yung kahapon, ako. Oh, no! 86,900 yata yung bili ni Kabiyahe nun. Sa Lilan. Lumiit, mga kagandang buhay. Ang hirap pag nakainom, di naganahan kumain afterwards. Dito na sa atin. Yun, American cow. Ito pa lang. Ito pa lang po ang nakikita nating baka ngayon. Nagsisimula na rin ang sipatan sa kambing section. Paunti-unti dumadating na yung ating mga kambing at ang mga mamimili po ng kambing, maaga talaga. Nag-uumpisa ng sipat. Ayun, may nagbabayaran na. Mga alagain. Puro kambing ang kanyang karga nitong isang maliit na truck. Maynila talaga mga kagandang buhay, yun talaga ang grabe magkonsumo ng karne ng kambing. Papuntang Luzon talaga po yung masisipag na bumibili dito sa Negros. Dati mga kaganabuhay, kapag pumunta ako dito ng maaga pa, maraming baboy. Pero ngayon sa baboy section, mukhang tahimik. Wala halos baboy. Konti. Konti mga kaganabuhay. Dati punong-puno yan.
Kahit yung sa kambing natin, wala pa. Ay si Boss Atong, yun. Sa mahigit 80 na, pero ay, matanda pa rin ang kanyang mata sa sipat ng kambing. Advantage po talaga yung may sarili kang lamisa. Ito po ang ating natitingnan na anggulo. Kambing, baboy, at saka kambing. Doon, marami ka agad ang mananap. Ahinte. Oh. May kilo na pala, oh. Hello. Ang kinikilo na kaagad. Yan ang kambing section doon po sa likod hanggang dito sa bungad. Dati may mga baboy pa dyan, pero siniperit na talaga. Doon na talaga sa baba ang baboy. Maganda yung pag-segregate nila. Oh, yun, next online. Nikilo na kaagad, kaya yung mga ano ba, mga taga-benta ng baka, alam na nila kung ilang kilo yung baka nila. Kasi may numbering na. Pag may number, nakadaan na ng kiluhan. Nakapila sila, oh. Alam na nila yan. Kaya sureball na yung pagbenta nila kahit imata-mata nila. Kaya tawaran mo po talaga mga kaganang buhay. Sa mata-mata, alam na ng mga ente kung ilang kilo yung baka nila, oh. At saka kalabaw. So, pipresyuhan na nila yan. Naka-base din po doon sa per kilo, tapos jajak-upan lang nila para sa mata-mata. Tawaran mo talaga mga kagandang buhay para makuha yung tamang presyo. Kasi alam na nila yung live weight, oh. Iba talaga dito sa Negros. Kaya pag emergency talaga dito sa Negros, may bebenta ang mga farmer natin. Kahit mga ordinaryo lang po ng mga tao, ang daming alaga. Akala mo walang pera, pero ang daming alaga. Pagdating po ng mga may project, bibenta lang sila ng hayop, passive income, parang nag-impok ka lang. Di mo nararamdaman kapag ka nabenta mo na pala ang iyong alaga, laki na pala ng pera mo. Yan ang kagandahan po ng pagiging farmer natin. Buhay farmer. May mahuhugot talaga. Kagaya po nitong kalabaw, nakakilo na. Alam na nila kung ilang kilo tong mga kalabaw nila. Kaya sureball po ang pagbenta ng mga ahinte sa mga hayop dito. Kaya dapat, kung komprador ka, alam mo yung mga techniques. Kasi gusto ng mga taga-benta, mata-mata. Kasi alam na nila yung live weight. Ang gawin, adjust po talaga sa tawad. Kasi nagbibigay talaga sila yan ng mga allowances. Kaya sa mga aking manunood, marami pong nagsasabi na marami daw silang mga kaalaman na natututunan dito sa ating mga vlogs. Kaya kasama na nga doon mga kaganang buhay yun. Yung kagaya kanina. Kung baguhan ka po sa pamimili, dapat alam mo, na alam ng mga nagbebenta kung ilang kilo ang kanilang alaga. Para makapag-adjust ka ng tawad. Oh. Sana si Boss Lon? Tinignan niya. Natingnan na nagkabiyahe doon ng malaking baka. Oh. Si kabiyahe noong baguhan pa, naku, wow, mali, ang dami. Nasubaybayan po ng ating mga tagapanood. Pero ngayon, di na nila mauto-uto, o di kaya maluko-luko si Kabihang Roger sa presyuhan ng baka. Sabi, huwag kang pakampante dahil matalino na siyang sumipat ngayon. Nag-improve na po talaga ang skills niya sa pamimili ng mga baka.
So kung ikaw po ay hilig mo yung farming, kailangan mag-invest ka po talaga ng knowledge tungkol sa mga inalagaan mong mga hayop. Oh, naninipa siya kabiyahe. Oh no! Magkano daw kabiyahe? 5.2. Oh, suki na yan. Yung ahinti na yan na pugi, suki na ni kabiyaheng Roger. Isa pa pong pointers, mga kaganambuhay, is nung una, hindi pa pamilyar si kabiyaheng Roger sa mga ahinti dito. Walang kakilala, napakahirap yun. Kasi pwede kang pagtulong-tulungan. Ilang beses nilang ipasipat ang baka, iba-iba po yung tagahawak ng lubid. Doon nagigisa si kabiyaheng Roger dati sa sarili niya mantika. Oh, no! Nasipat na niya, sisipatin pa ulit. Napakalaking faktor po mga kaganambuhay yung alam mo at kilala mo yung mga ahinti. Dito mo po madidetermine kung sino po yung mga ahinti na nagpapainom, lagi kang lugi. Sino yung mga ahinti na grabe kagulang sa mga presyuhan. At kung sino talaga yung mga farmer na totoo. Sino mga may-ari. Pamilyar ka na talaga sa itsura ng mga tao dito. Sa mapapaihinti man, mga farmers man, nagkakaroon ka na ng suki. Eh, ayun po yung pointers na nabigay ko sa inyo kung paano tumawad sa baka. Napaka-importante po yun na may recording ka sa mga recovery ng mga ahinti na lagi sa yung nagbebenta ng baka. Kung lagi kang lugi doon sa ahinti na yon, tawaran mo po ng malalim. O di kaya po, huwag ka nang bumili sa kanya. Pero may mga farmer at saka ahinti talagang din nagpapainom, maganda magpresyo, yung parang inaalagaan ka rin. Suki ko yan. Oo, ganito lang, may discount ka kabiyaheng Roger. Suki kita. Binibigyan ng magandang presyo ba? O di, pag sunod na araw o sunod na auction, magkita kayo ulit dahil alam mong tumubo ka sa kanya, papasipat niya yung baka niya ulit. Kasi malaki rin yung tulong sa mga ahinti na magkakaroon silang suki. May sigurado na silang bibigyan ng mga nabibili nila sa bundok, makaikot yung pera nilang kapital. Give and take, yun po yun. Huwag lamangan ang isang komprador para po tuloy-tuloy ang transaksyon. Mabilis. Oo, magaan po yung pamimili mo ng hayop doon sa bundok kasi may mapapasahan ka na. Huwag bang mag-grab ng opportunity na sinipat na ng suki mo, mataas doon yung isa, ang sipat, ganyan. Yung inaalagaan mo rin yung komprador mo, mga kagandang buhay. Nauna ko, napakaganda. Napakagandang relationship po yun. Medyo dumadami-dami na yung tao, pero konti pa rin ang hayop. Tumawad daw si Tuto, tumawad daw si kabiyaheng Roger. Ito magaling tong ahinti na to, hindi masyadong yung makunat sa presyo ba, yung mabigat mo bilhan. So ito 52 daw ito, sabi niya kay kabiyaheng Roger. Tinawaran na ni kabiyaheng Roger ng 45. Starting po na tawad yun. Elastic pa po yun mga kagandang buhay. Pwede pa maunat-unat. O, kiluhin. Kiluhin daw. Di pa kasi na kilo, oh. Pag walang number, wala pang kilo. So, ano kabiyaheng Roger? Daog na? Nabili mo na yun? Ilan? Ha? Magkano? 4-6. O yun. Ayun po mga kagandang boy. 4-6. Nabili na kaagad kabiyaheng Roger, maaga pa ng 4-6. 4-5 ang unang tawad. Sa katawan naman kasi ng baka. Kaya maaga pa lang, 4:20 in the morning. Tama ba? Yes, 4:20. Dilim na mata eh. Nakabili na tayo ng isa. So, kinilo na yon. Meron din kasing nakaparada na hindi pa nakilo kasi maaga pa. Yung malaki na yun kabiyahe, may tingin ka na ba kabiyahe doon sa malaki eh? Boss Ali, maayong aga. 650 kilos. 650 kilos. Paano mo nalaman na 650 kilos? Ay, basta, ang akin tingin lang. Yung kanyang tingin.
Pero parang walang inom kasi nakita ko yung binili ninyo kahapon. Ando nakatali sa may niyog. Naku, hapis ng katawan. Wala yung problema yun. Naka-estimate na yon. So, Yan, 120? 125,000. 125 yata yan. Bawa ko kapalit ka na ba ron? Wala muna. Wala muna ang kalabaw. Oh, grabe. Masyadong mahal yan. Hindi rin siya papasok. Pero parang walang inom masyado dyan, oh. Kahit na, painumin pa yan ng mga dalawang bultong balde. So, Ano rin pa rin siya. so dapat mga 104 lang. Pero tinawaran na daw ni Jojo ng 116. Siguro ano yun ni Jojo sa kanya yan. Baka. Hindi sa ila lang. So, 125. So, 104 lang po ang tingin ni Kabeng Roger. So, pinakasagad na yun? O may ano pa, may allowance ka pa doon? Mayroon pa, hindi ko pa naman nasilip. Mabuti, mayroon naman stot, nandiyan stoto. Nakahiyan. May unang sumipat. Maya ah. Yan po ang tingin ni Kabeng Roger doon sa malaki. Pero nagbibigay pugay siya sa mga sumisipat din. Hindi pwede po na basta ka nalang mag-penetrate. Pag natapos ang sipat ng ibang komprador, pwede ka nang sumipat. Kung hindi nila natamaan yung gusto ng may-ari ng baka. Sa 116. 116 daw. Toast truck. Oh, yun na. Ay, ng-truck natin yung green. So, meron na pong 46 tayo nabili. O, Bonnie Boy, nasipat mo na yun kanina? Hindi. Maganda yung ano nun? Pamuwer na. Quit. Pinamano na tayo. 46. Makinig-kinig ka doon, Bon, kung ilan na yung sipat. Bon? Para doon sa malaking baka, makinig-kinig ka kung magkano na yung sipat ng iba. Magmarites ka muna, Bon. Sana pa si Danny? Yun, Huwag mo habulin, expert. sobrang mahal. Expert yun Hindi eh. na kailangan... Magkano daw yung malaking baka, Bon? Anong Dan, yun. $85 daw. 85 daw sabi ni Danny. Galing Danny ah. 125 kilos siya. 125,000. Oo. Yan ang presyo nila. Unang presyo. Ha? Pero parang healthy naman ang baka. Hindi siya matamlay. Yun, malakas yun sa biyahe. Mga kagandang buhay, meron po tayong nakilala dito. Actually, naririnig ko na yung team nila. Taga New Washington po kasi ako sa Aklan talaga. Pero naka-resides na ako ngayon sa Nabas, Aklan. Pero doon talaga ang lugar namin, New Washington. So naririnig ko talaga na merong biyahero na taga New Washington. So, sila pala yun. Wait lang, merong sasakyan. Sila pala yun. Sana yung mo, kapatid? Andun, Andun, oo. So, anong mga apelyedo nyo dun? Ambrosio. Ambrosio. Ambrosio Masinda David. Ang Crisostomo. Di ba mga kababayan ko pa, mga kagandang buhay sa Aklan na biyahero din, ang kaibahan lang po kasi ninyo, di kayo biyang Manila. Wala, dito lang. Paano kayo nag-umpisa? May sinusuplayan muna kayo? Oo. Marami din, may Makato. Pero si Navarra yung... Dati si Navarra. Ang lakas ko tumutulong sa kumuha amin, ng niyan, longganisa. Oo, correct. Sikat. Pero may sarili na siyang biyahe ngayon, si Jojo yung pinapabili Oo, niya. Meron na. Kaya nagtigil ka na sa kanya dahil may sarili na silang Yung biyahe. kapatid ko. Yung kapatid ko tumigil kapatid, na. oo. Pero minsan tumatawag din sa kanya si Navarra. Kumukuha pa rin. Oo, kumukuha pa So, ang rin. kinukuha ni Navarra, karni lang? Karni? Karni. Oo, yung hindi Oo, buhay. minsan buhay, binibili niya doon sa bahay, pumupunta siya. Pag naubusan siya. Pero dati, parang siya lang ang malakas yung Oo, sinusuplayan. siya na, oo, malakas. Nagsarili na rin siya. So, ano po ang sistema ninyo? May mini stockyard kayo? Pwedeng bumili? Wala.
Bahay lang. So walang bumibili ng mga yung mga nagtitinda rin ng baka ng buhay? Meron. Meron. din. O doon sa bahay nyo lang Sa talaga. bahay sila pumupunta. Sumisipa. Oo. Ilang taon na ninyo itong ginagawa? Ako, sumasama ako sa kapatid ko, 3 years na ako sumasama 3 years sa na. Pero kanila. yung kapatid mo, mga... Matagal na. Matagal na. Hindi kayo nagsusupply sa Boracay? Dati yung ko, pinsan ko doon nagtitinda din. Mm-mm. Binibigyan namin doon isa-isa lang. Pero wala talaga kayong market doon? Wala. So, good thing. Hindi tayo magkaribal. Hindi tayo magkaribal kasi yung namin, yung nagpapagawa kami ng meat shop, target namin is Boracay. Maganda sa Boracay. May umu-order din sa amin ng mga Iloilo, ganyan, kapis. Sa inyo may umu-order din? Wala. Wala. Libo lang. Kalibo lang, Makato, ganyan yung mga malalapit lang. O, banga, minsan. So may instances ba na nakakabili rin kayo ng mahal dito? Correct, oo, meron. Lugi din. Lugi din. Bumili kami ng kalabaw na worth 100,000. Balik, lugi kami ng 15,000. 15? Ay, nako. Alam mo ba, nung December, laki nang nilugi din namin sa kalabaw. Kaya hindi na muna kami ngayon nagkakalabaw. Malakas ba ang kalabaw sa atin? Parang wala namang bumibili. Wala, baka talaga. Baka talaga dun. Kasi minsan, nagkasakit yung kalabaw namin ba sa biyahe, yung parang napilay, ganyan. Hindi nakakayanin papunta Maynila, kinatay namin. Parang wala halos umu-order. Baka talagang hinahanap ng taga-Kalibo. Nakalibo Tira talaga. sila. Actually, mas Kumain mura pa ang ng- baka ngayon kumpara sa baboy. Kalabaw, oo. Ngayon, mahal na ngayon ang baboy doon sa Aklan, sa New Washington. 450, 420, ganyan ang kilo. So, ang ang ginagawa ninyo, araw-araw kayo nagkakatay? Oo, Kung may orders? Araw-araw, oo. Kahit walang order, may katay kayo. Araw-araw, oo. Sa tinda lang namin, pang tinda. Saan ba particularly ang tindahan ninyo? Sa bahay lang rin? Hindi, sa may Monfort, sa highway. Wala kayo sa Mesa palengke lang. mismo? Yung dating bayaw ko, tsaka yung mga kuya ko doon sa palengke, may pisto sila. At tsaka yung tatay ko dati, may pisto doon. Kaso ngayon, ay kuya ko na lang doon tumitinda. Buti na lang. Buti na Dalawang lang yung pisto legacy lang. ng tatay nyo, may kuya na Dalawa sila doon. sumalo. So ikaw, anong papel mo sa pamimili dito ngayon at sa pagtulong sa kapatid? Lang, pinasama lang ako. So, part of the business ka. Tumutulong ako pag nag-aayos ng mga papeles. Oo, ikaw nag-aayos, tapos nagpapa-order ka rin, tumutulong Hindi, ka wala. pagtinda. Amin dati, sa kanya ako, nagtitinda rin ako ng mga baboy at baka doon sa pwesto namin. Ngayon, wala ka ng pwesto. Mayroon pa. Meron pa rin sarili mo talaga. Hindi, yung kuya ko, kapatid ko, Oh. si Willard. So, si Willard. So, sige, interviewin natin si Willard din. Pero mamaya. Okay. Off-cam po, mga kaginambuhay. Marami kaming napag-usapan ng aking kababayan na namimili din dito sa Canlaon Stockyard. So, mag 3 years na daw sila na bumabiyahe dito. At wala silang sariling sasakyan pa. Yung kulay pula po na truck, kay Junjun Parar po yan, inaarkila lang nila. Diyan nila kinakarga po, tinahatid po sa Aklan. So matagal ko na po silang naririnig na meron naman pong taga-Aklan din, taga-New Washington na nangungumpra dito. So marami din po tayong nakuhang information, mga kaganabuhay, na nakakapagdagdag ng ating inspirasyon para po sa ating pinapatayong meat shop. Ang concentration ng kanilang market, mga kaganambuhay, is ang sentro po ng Metro Kalibo. Ayun. Sentro po yan ng Aklan. Ang amin naman po, concentration pagka may karnihan na kami, is Boracay. Which is 1 hour pa din yun na biyahihin, tapos tatawid pa ng dagat. Tawid pa ng Boracay. So Boracay po yung amin, medyo malayo-layo naman ang aming market. Saklaw na market. Dati, kumukuha sa kanila ang Navara meat shop. Pero ngayon, meron na rin team ang Navara na namimili dito. Kaya minsan-minsan na lang daw kumuha sa kanila. Pagka naubusan na lang. So sabi kanya kanina, 4 na daw ang nabili nila. Nagkausap kami lang ng taga-Aklan din. Nakakuha kami ng idea din.
sa kanila. Sila na? Yung kausap ko kaninang mga buhok, oo. Taga-Aklan sila yun. Sabi niya, dito daw sa livestock buying for slaughter, madali lang daw ang pera. So, ang kinakatay nila, nagpapa-order muna po sila, tapos may sarili silang lamisa sa tapat lang ng highway. So sa atin, maganda ang pinagawa na meat shop ni Kabiang Roger dahil malinis talaga po, nakasalamin, tsaka bibili tayo ng mga freezer, sabi niya mayroon pa siyang storage. At napag-usapan namin ni Kabiang Roger kanina na bibili kami ng malaking generator para hindi po ma-compromise ang ating mga karne. Lagay natin sa ayos, medyo malaki-laki lang po talaga ang puhunan. Ang una daw po na nagnegosyo talaga lo ng pagkakatay ng baka is yung tatay nila. So, isa lang na kapatid yung nagkaroon ng interes. Kaya, na-inspire ako dahil nakasurvive sila. Ang pinupuntahan lang nila is itong Kanlaon at saka Magalyon. Hindi sila pumupunta, hindi nila na-discover yung ibang mga stockyard dito. Sabi ko nga, magtulungan kami. Oo. Pwede rin silang magkarga sa atin pag may meat shop na tayo, hindi natin mapuno yung isang truck natin. Kasi meron daw isang truck si Farm Boy eh. Ang kaibigan nating yayamanin, meron daw isang truck natin wheelers. Papautang na daw yun kay Kabiang Roger. So madagdagan yung unit natin. So for the meat shop naman yun sa ating sa ating Kalibo. Kasi itong forward, ito kasi yung ating service sa mga auction market. Araw-araw natin ginagamit itong ating green na truck na 6-wheelers. So kung madagdagan pa yung ating truck, pagkalimbawa may sira yung dalawa nating truck, may reserve tayo lon, hindi tayo madidelay. Tsaka pinapautang lang naman ni Sir Rico sa atin, Mr. Farm Boy. Lugulugan na natin. So maraming blessings pag maraming kaibigan, no? Mga tunay na kaibigan na talagang nagtitiwala sa atin. Maraming blessings. So itong meat shop na to na pinuput up namin mga kaganang buhay, kakayanin natin to, kakayanin. At saka sana magsilbi po na inspirasyon din sa iba. Good morning, Dodong! Lalo na po sa mga wala pang eksperyensya sa pagninegosyo at brand out pa. So dito sa ating mga vlogs, nagbibigay tayo ng information, halimbawa po sa ating pag-uumpisa ng meat shop, step by step, kung ano pong mga ginagawa ko sa pag-marketing, kapag papa-order po ako sa mga presyuhan, ganyan, magkano ba yung kita namin sa isang baka. I-inspire ko po kayo, dahil yung iba po kasi negosyante, agay, takot yan na magbigay ng mga experience nila kasi nga pinaghirapan nila yun. Hindi dapat libre yun kasi nga na-experience nila yun through sa kanila pong pagod, sa kanila pong mga lugi. Hindi basta-basta mga kaganang buhay kayo yung ibang negosyante ayaw mag-share. Sa kanila lang yun. Kasi nga magiging kompetensya ka pa, ganyan. Pero ako kasi iba. Gusto ko yung nahirapan po kasi kami nung nag-upisa kami ng mga business na wala talaga mentor. Kaya gusto ko maging business mentor po sa inyo. Bahala na po ang Diyos. Sa journey po namin ngayon sa amin pong farming, may advantage din po kung kilala tayo. Halimbawa, sa itik po ni Ron, dami na ngayong mo order. Kahit na breeding pa lang po, pang breed ang amin pong pinapalami. So, kikita pa rin po kami sa kabilang banda. Dahil makikilala po kaming legit, makikilala po kami talagang open kami sa aming negosyo. Kasi, ang negosyante naman, pagka hindi ka marunong magtanggap ng risk, ay hindi maging successful. Maraming sumubok pero yung iba na failed talaga at hindi talaga bumawi. Hindi basta-basta, kahit may mentor ka pa, kung wala rin sa'yo ang mga katangian na magiging successful ka sa negosyo, wala pa rin kwenta kahit may mentor ka mga kaganang buhay. So, isa pa rin problem is capitalization talaga. Equip ka na ng knowledge, tsaka umaalab yung init mo sa pagsimula ng negosyo, kulang sa finance. Pag ganun po,
ano lang, tiwala, pananalig, at umpisa sa maliit. Yun lang po yun mga kaganang buhay. Kaya sana subaybayan nyo po yung meat shop namin. Dahil sa kagay kanina, ang sabi niya, may mga tao na alam na nagbibenta ka rin ng mga live. Oo, kahit saan tayo dumaan, kaya natin yan mga kaganang buhay dahil medyo na rin kami, matapang na rin kami sa negosyo ni Kabiyang Roger. Alam mo, bakit kami matapang ni Kabiyang Roger sa negosyo? Gusto ko pong i-share sa inyo para po makunan nyo rin ng basihan po. So, welcome sa next episode natin. Yun po ang tatalakayin natin kung bakit naging matapang kami ni Kabiyang Roger sa pagpasok sa mga ventures po, iba't ibang ventures sa negosyo. Stay tuned mga kaganang buhay.